pagiging tao po ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang matibay na katunayan na hindi sa Diyos. At kahit na po ngayong nasa langit na siya, na nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin po sa kanyang likas na kalagayan. Bagaman nung mabuhay siyang maguli, yung paring katawan niyang tao na may laman, may buto, kumakain. Pero bago siya pumasok sa langit, napalitan na yon ng katawang ukol sa langit. Espiritu na yon, kapatid. Espiritu na yon. Hindi naman pwede sa langit ang laman eh. Sabi nga niya doon sa 50, ang laman at dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung laman at saka yung dugo, yung buto. Kaya para sabihin mo, si Kristo pumanik sa langit, tao pa rin, tapos babalik pa rin tao. Maling doktrina ni Manalo yan. Pagiging tao po ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang matibay na katunayan na hindi sa Diyos. At kahit na po ngayong nasa langit na siya, na nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin po sa kanyang likas na kalagayan. Bagaman nung mabuhay siyang maguli, yung paring katawan niyang tao na may laman, may buto, kumakain. Pero bago siya pumasok sa langit, napalitan na yon ng katawang ukol sa langit. Espiritu na yon, kapatid. Espiritu na yon. Hindi naman pwede sa langit ang laman eh. Sabi nga niya doon sa 50, ang laman at dugo hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok sa langit yung laman at saka yung dugo, yung buto. Kaya para sabihin mo, si Kristo pumanik sa langit, tao pa rin, tapos babalik pa rin tao. Maling doktrina ni Manalo yan. So kung napansin po ninyo mga kaibigan yung video na akin pong pinalabas, ay makikita po natin kung ano po yung pinagkaiba ng paliwanag ng kapatid na Eli tungkol po kay Kristo. Ang video ito mga kapatid ay atin pong ibubunyag o i-expose yung bagay na dapat natin malaman tungkol po sa totoong kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino po ang mas pinapanigan ko o mas tama para sa akin? Ang pagkapaliwanag ng dalawa, ang Iglesia ni Kristo po ba o ang ating kapatid na Eli tungkol po sa paliwanag nila kung ano po ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat sa mga kapatid natin na Iglesia ni Kristo, maliwanag po yung ating napakinggan na si Kristo po, sabi nila, ang isa sa matibay na katotohanan na si Kristo po ay hindi po tunay na Diyos at hindi talaga siya Diyos dahil ang matibay na patutuo ay yung sinabi o yung kaniyang pagkatao sapagkat siya'y tao at kahit pa, sabi doon sa video, nung siya po ay bumalik sa langit at naupo doon po sa kanan ng Diyos, ay tao pa rin. At hindi po siya nagbabago kailanman. Walang pagbabago yung kanyang pagkatao noong ipinanganak ni Maria hanggang siya'y namatay at hanggang siya'y nabuhay, at hanggang siya'y pumataas, at kahit sa kanyang pagbabalik, kahit sa kanyang pag-upo doon sa kanan ng Diyos, at kahit sa kanyang pagbabalik at kunin ang kanyang mga ililigtas, tao pa rin siya. At hindi naging Diyos kailanman. Yan po ang kanilang tindig. Ito po ang gusto ko pong tutulan. Ayon sa sinabi naman ni kapatid na Eli, si Kristo po, bagamat tao pa rin siya, noong siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, pero hindi siya nananatiling tao sapagkat noong bumalik po sa itaas, ay naging espiritu na siya.
So, alin dito ang mas tama, mga kaibigan? Basahin ko po dito sa libro po ng unang Korinto, sa Kapitulo 15, sa versikulo 45, na ganito po ang ating mababasa. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam, yan po si Kristo, ay naging espiritong nagbibigay buhay. So, si Kristo po, mga kaibigan, ayon sa Biblia, siya po ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sa makatuwid, noong ang Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay na maguli sa mga patay, bagamat tao pa rin yung kanyang katawan na nabuhay, pero hindi siya nanatiling tao. Bakit po, mga kaibigan? Kasi sabi po dito sa ating binasa, maliwanag po, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Bagaman, sabi dito sa 46, bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos, ang ukol sa espiritu. So, dito napakalinaw po, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan na nanunood dito sa ating programang Expose the Truth. Ang Biblia po kasi, mayroon pong sinasabi na ang tao po mabubuhay muli. Kung alin po yung namatay, yun din po ang mabubuhay na maguli. Ayon po sa Biblia. Kung ano yung namatay sa ating Panginoong Hesukristo, yun din ang nabuhay sa Kanya. Pero kinalaunan, noong bumalik po sa itaas, ay bumalik sa Kanyang kinaroroonan, naging espiritong nagbibigay buhay. Dahil si Kristo po, ang lumikha ng buhay. Siya po ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil po sa Kanya. Mga kaibigan, maliwanag po nating mabasa yan dito po sa libro po ng Kolosas sa Kapitulo 1, dito sa versikulo 17, na ganito po ang ating mababasa. Sabi po rito, at siya, si Kristo, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. So si Kristo po ay siya yung nagbibigay buhay sa lahat ng mga bagay. Kung wala siya, hindi po mabubuhay yung mga may buhay. Kaya si Kristo, bagamat siya'y namatay at nabuhay na maguli, alamin natin ano po ba yung namatay sa Kanya. Kung namatay yung Kanyang buhay, ibig sabihin, wala na. Lahat na sana, namatay na. Kasi siya yung dahilan kung bakit sila nabubuhay. Ang lahat ng mga bagay. Miski yung mga nasa langit. No, mga kaibigan. Kasi siya yung dahilan. Dahil sa pamamagitan niya, nalikha o na-create ang lahat ng mga bagay. Ano po yung namatay kay Kristo? Na yun din ang nabuhay na maguli. Dito po sa 8 ng Roma, sa versikulo 11, na ganito ang ating mababasa. Ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, yung Espiritu daw na bumuhay kay Kristo Jesus, titira sa atin. Ano mangyayari? Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay
ay magbibigay buhay naman yung Espiritu sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Sa makatuwid, ang namamatay po pala yung katawan, yung laman, yung pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung namamatay, and then pagdating ng pagkabuhay na maguli, yun din ang mabubuhay. Kaya si Kristo, siya yung panganay sa mga patay dahil siya palang ang nabuhay mula sa mga patay na pumunta sa langit, mga kaibigan. Ano yung namatay kay Kristo? Siyempre natural yung kanyang laman. Kung ano yung namatay sa kanya, yun din ang nabuhay na maguli. Kaya nung nabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo, natural. Bumalik bilang siya'y tao. Nabuhay na maguli bilang tao. Pero, pag akyat niya sa langit, ay naging espiritu na nagbibigay buhay. Ayon sa ating nabasa kanina, doon po sa Korinto, Kapitulo 15, sa versikulo 45, mga kaibigan at mga kababayan. No? So, maliwanag po dito na si Kristo po, ayon dito sa talata na ating nabasa kanina, kung uulitin po nating basahin, dahil ang tao po ay may katawan ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit. Sabi po rito sa 45, gayon din naman nasusulat. Kung itaas natin muna dito sa 44, itinatanim yung laman kasi inililibing, no? Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawan naman ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So si Kristo, noong siya po ay nabuhay na maguli ay yung kanyang katawang lupa dahil yun naman po ang namatay. Wala naman ibang mabubuhay na maguli kay Kristo, kundi yung kanyang laman na namatay. Mga kaibigan, and then nung nabuhay na maguli siya at bumalik sa langit, naging espiritong nagbibigay buhay. Yan po ang totoo. Kaya, mali po na sabihin mo na si Kristo ay tao. Nung nabuhay, nung namatay, tao. Nung nabuhay na magulit, tao pa rin. At nung bumalik sa langit, tao pa rin. At nung nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin. Pagbalik niya, tao pa rin. Mali na po yun. Yung unang version, tama ang mga iglesia ni Kristo. Pero sa huling parte, mali na yun. Ano ibig kong sabihin? Tama na si Kristo, nung namatay, tao siya. Pero nung nabuhay na magmuli, ay tao pa rin. Ngunit, nung bumalik sa langit, espiritu na siya. At nung nakaupo sa kanan ng Diyos, espiritu na siya. At sa kanyang pagbabalik, hindi na po siya tao, kundi siya na po ay Diyos. Mga kababayan, babalik siya bilang Diyos, hindi na bilang tao. Ano katunayan? Mga kapatid, na ganun nga ang katotohanan dito sa ating pahayag. Naniniwala po tayo na si Kristo nung nandito sa lupa ay tao. Bakit siya tao? Kasi nagkatawang tao. Pero ano po siya dati bago siya nagkatawang tao? May mababasa po tayo dito po sa libro ng Juan na ganito po ang ating mababasa dito po sa Kapitulo 6 ng libro ng Juan sa versikulo 62, no? Na ganito ang sabi ni Kristo mismo ang nagsabi dito, mga kaibigan. Sabi po dito,
Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Sa makatuwid, noong si Kristo ay umakyat papunta sa langit, bumalik po pala siya doon sa kinaroroonan niya ng una. Bago po pala si Kristo ay nagkatawang tao, mga kaibigan, ay mayroon na po siyang kinaroroonan ng una. Bago siya naging tao. Sa makatuwid, hindi talaga siya tao dati. At hindi siya tao dahil kung saan siya nanggaling, ayon po dito sa Biblia, mga kaibigan, ay doon po sa langit. Siya mismo nagsabi dito sa 38. Sabi po dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So sa langit siya nanggaling. Kaya tama eh. Eh bakit? Eh kasi dito po sa 62, ano nga kung makita ninyo ang anak ng tao na na umakyat sa kinaroroonan niya ng una. Ano nga kung makita ninyo ang anak makita ninyo na umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Saan siya naroon nung una? Sa 38, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Mula sa langit, sinugo ng Ama. Eh nung siya'y bumaba, meron ba siyang katawang tao, mga kaibigan? Para sabihin natin na siya talaga ay tao? Eh basahin natin. Tanungin natin kay Apostol Pablo. Eh Apostol Pablo, si Kristo po ba nung bumaba may katawang tao? Para sabihin natin na siya po ay tao? Dito po sa libro ng Hebreo, sa kapitulo 10, dito po sa talatang 5, ganito ang sabi. Kaya pagpasok niya si Kristo sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Abay, napakalinaw po, mga kaibigan. Pagpasok niya sa sanglibutan, kasi galing sa langit, isang katawan ang nakahanda. Inihanda ng Ama. Ang Ama naghanda, hindi ang tao. Ang Ama ang naghanda doon sa katawang tao, at pagpasok niya sa sanglibutan, may katawang nakahanda. Sa makatuwid, hindi niya dala-dala yung katawang tao nung nanggaling sa langit. Dahil wala siyang katawang tao, mga kaibigan. Kaya, hindi niya dala-dala dahil hindi siya tao, dahil hindi walang katawang tao na dala-dala niya. Dahil nung siya bumaba, mayroon pong katawang tao na kanyang nadatnan na nakahanda. Yan po ang ating mababasa, mga kaibigan. Kaya ang tanong, noong nasa langit, ano po ba ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Ano po siya ron? At yung sinabi niya na, ano nga, kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Sa makatuwid, si Kristo po, nung siya bumalik sa langit, bumalik sa kinaroroonan niya ng una. Ano siya dati, nung nasa langit? Basahin natin, dito po sa libro po ng Juan, sa kapitulo 1, dito sa versikulo talatang 1, na ganito ang ating mababasa. Nang pasimula, siya ang verbo, si Kristo. Nang pasimula, sabi po rito, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Maliwanag po yung ating nabasa, mga kapatid, na nang pasimula daw, siya ay verbo, salita.
At ang verbo daw ay suma sa Diyos. Kasama ng Diyos. Yung verbo. Ano yung verbo na yun? Yung verbo daw ay Diyos. Malinaw yan, mga kapatid. Yung verbo daw ay Diyos. Ano nangyari yung verbo? Nung inutusan ng Ama mula sa langit, inutusan niya yung verbo. Yun po kasi si Kristo Diyos pala siya. Ano nangyari nung inutusan niya? Sabi po rito sa 14, at nagkatawang tao ang verbo na Diyos. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung verbo na Diyos, nung inutusan ng Ama, nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Yung verbo na Diyos. Sino yun? Sino yung verbo na Diyos yun na nagkatawang tao na hayag sa laman? Dito po sa libro ng unang Timoteo, Kapitulo 3, no? Sa versikulo 16, na ganito po ang sinasabi ng talata, mga kaibigan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Abay, maliwanag, no? Ayon kay Apostol Pablo, wala daw pagtatalo, dakila daw ang hiwaga ng pagka-Diyos. Sino yon? Yaong nahayag sa laman. Sino yung nahayag sa laman? Wala namang iba kundi ang Panginoong Jesucristo Maliban sa ating Panginoong Jesucristo, sino pa ba yung nahayag sa laman? Sino yung nahayag sa laman na yon? At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan ng sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Sa makatuwid, si Kristo talaga ito kasi wala namang nahayag sa laman na ipinangaral sa mga bansa at sinampalatayanan ng mga tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So dito, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po totoo na si Kristo nung pumalangit, tao pa rin, nung nakaupo sa kanan ng Diyos, tao pa rin, pagbalik niya, tao pa rin. Para kunin ang kanyang mga ililigtas. Mali po yun, mga kapatid at mga kababayan. Tingnan niya natin, si Kristo po ba, pagbalik niya, tao pa rin? Mga kaibigan, gaya ng sinasabi po ng mga kaibigan nating mga iglesia ni Kristo. Ayon din kay Apostol Pablo, dito po sa Tito 2:13 na ganito ang sinasabi, na hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kapag bumalik po pala ang Panginoong Jesucristo, ang magpapakita na ay ang kanyang kaluwalhatiang bilang dakilang Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Malinaw naman po, mga kaibigan at mga kababayan, yung turo po ng Biblia kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ang aral po o turo ng mga apostol, ayon kay Apostol Pablo at Apostol Juan, si Kristo po ay hindi tao, kundi tunay na Diyos. Dito po sa libro ng Juan, ayon kay Apostol Juan, no, mga kaibigan, na siyang nagsabi ng pasimula, siya ay verbo, at ang verbo ay Diyos. Ano yung pakilala ni Juan? Ayon po dito sa kanyang sinulat pa rin, dito sa unang Juan, talatang
5 sa versikulo 20. Sabi po rito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, si Kristo. At tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo. Ang Diyos daw, binigyan tayo ng pagkaunawa, no? Upang makilala natin siya, si Kristo, na totoo. At tayo, nasa Kanya na totoo, na kay Kristo tayo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak, na si Hesus Kristo. Sino si Kristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Naparito daw ang anak ng Diyos. At ng Diyos, binigyan tayo ng pagkaunawa tungkol kay Kristo upang malaman natin na siya na totoo ay tayo'y nasa Kanya bilang totoo. Si Kristo po ang tunay at dakilang Diyos na tagapagligtas. Bagamat iba siya sa Ama, kasi ang Ama po ay mas lalong dakila kaysa sa Kanya. Ngunit hindi natin pwedeng sabihin, baliwalain, ang mga talatang ito na nagsasabi na si Kristo po ay tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kababayan. No? Si Pablo po ay maraming patunay tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ayon po kay Apostol Pablo, dito po sa libro po ng Galatia, 1, mga kaibigan, sa versikulo, umpisahan natin dito sa 11, Gis, no? Sa Gis. Sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Bakit sino ba si Kristo? Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Yung ipinapangaral daw na Apostol Pablo na Ebanghelyo, hindi daw ayon sa tao. 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. So, hindi daw itinuro sa kanya ng tao at hindi daw sa tao yung Ebanghelyo, kundi yun daw ay tinanggap niya hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. Tama nga naman. Kasi nung pinahayagan si Pablo, hindi na po tao si Kristo, nasa langit na po siya. Kaya hindi po tao si Kristo sa langit. Kundi si Kristo po, bumalik siya sa kanyang kinaroroonan bilang Diyos at tagapagligtas. Siya yung ating dakilang saserdote magpakailanman. Siya yung pumapasok doon sa tabernakulo na hindi ginawa sa pamamagitan ng kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos. At doon siya naglilingkod bilang saserdote ng mga Kristiyano. At nandun siya, nakikinig sa lahat ng mga panalangin, at sa ating mga panalangin, siya yung nagiging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Siya yung nagpapahayag o nagpaparating sa ating mga panalangin, ipinaparating niya sa Ama. Itong mga bagay na ito na ating napag-aralan, mga kaibigan, ay walang pagtatalo. Napakalinaw po ang sinabi ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo po ay hindi po tunay na tao, bagamat nagkatawang tao siya, dahil dahil yung kanyang katawan, mga kaibigan, ay dapat lamang po na mamatay doon sa krus para po
matubos yung ating mga kasalanan. Tinubos niya ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Sa pamamagitan niya, tinubos niya ang iglesia ng Diyos. Kaya, sinong tao na may kakayahan magbigay sa kanyang buhay, pagkatapos ay kaya niyang kunin uli? Kasi, siya ang buhay. Ang sumampalataya sa kanyang katunayan ay kahit mamamatay ay mabubuhay pa rin Dahil siya ang buhay ng mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, mamatay man ang iyong katawan, bubuhayin muli ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya wag po tayong masyadong malungkot, mga kapatid. Mawalan man tayo ng karapatan, mawalan man tayo ng pag-asa dito sa mundo, marami man mga pagsubok na ating maraanan, marami mang pangungutya, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Magpatuloy lamang po tayo upang tayo'y bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Na yan ang kanyang ipinangako. Wala ka man dito sa ibabaw ng lupa ng katwiran at ikaw ay laging nawawalan ng pag-asa, mga kaibigan. Ayon po dito sa ikalawang Pedro sa Kapitulo 3, dito po sa talatang 12, ganito ang sinasabi, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito, yung kaarawan ng Diyos, ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Punong-puno ng katwiran doon po sa langit na ating hinihintay. Yung bagong langit at bagong lupa. At pagdating nun, yung hinihintay natin na langit na yon at bagong lupa, punong-puno ng katwiran. Hindi ka na mauubuson ng katwiran doon. Dito, mawawalan ka man ng katwiran dahil mahina ka lang, maliit ka lang, mahirap ka lang, wala kang pinag-aralan, wala kang narating, wala kang pera, kinukutya ka lagi, nawawalan ka ng katwiran, pero pagdating mo o pagpasok mo sa bayang pangako ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga lahat ng sumasampalataya sa Kanya, doon po mga kapatid, magsawa ka ng katwiran dahil yung bagong langit at bagong lupa, tinatahanan ng katwiran. So yan po mga kaibigan, ang ating natutunan dito po sa programang Expose the Truth. Ito yung ating naibunyag na katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po mga kapatid, susuriin natin yung mga bagay na sinasabi ng mga ibang mga mangangaral na nakikita natin na hindi po tumugma sa banal na kasulatan. Maraming salamat po, hanggang sa muli.